Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Guadalupe sa Makati. Ano na nga bang nangyari sa modernization ng Pasig River Ferry System? Kung babalikan natin, noon pang nakaraang administrasyon, nakaplano na ang modernization sana ng Pasig River Ferry. Tara, samahan niyo ako, sasakay tayo ng Pasig River Ferry mula dito sa Guadalupe hanggang doon sa Escolta sa Maynila. Andito na tayo sa Guadalupe Station. Alamin natin ang mga pagbabago sa Pasig River Ferry Service ngayong last quarter na ng 2023. So ayan guys, after ng 30 minutes na paghihintay, nakasakay na rin tayo dito sa Pasig River Ferry mula dito sa Guadalupe papunta sa Escolta sa Manila. Medyo makulimlim ang panahon ngayon at mabilis din ang takbo ng Pasig River Ferry. Nasa 35 to 40 minutes ang tagal ng biyahe mula Guadalupe hanggang sa Escolta. Andito na tayo sa ilalim ng Estrella Pantaleon Bridge. Ito yung bagong tulay na nagdudugtong sa Makati at Mandaluyong. Kapag mabilis pala ang takbo ng ferry at may kasalubong din, mataas din ang alon dito sa Pasig River para ka rin nasa dagat. Ito naman ang Aqua Private Residences, isa sa pinakamaganda na luxury residential at hotel development ng Century Properties. Kasalukuyan meron pang bagong project na ginagawa dyan sa likod. Napansin nyo naman siguro na bumabalik na naman at dumadami ang mga water hyacinth dito sa Pasig River. So balikan natin ang topic natin sa videong ito. Ano na nga ba nangyari sa Pasig River Modernization Project? Sa ngayon mukhang wala pa at hindi pa nasisimulan ang modernization project na nakaplano na noon pang nakaraang administrasyon. Ayon pa sa naunang plano, magkakaroon ng evaluation at major rehabilitation. Kabilang na dyan ang pagbili ng mas bago at mas moderno na mga ferry boats, pagsasaayos at mas moderno na mga bagong mga istasyon ng Pasig River Ferry. Nakaplano pa nga noon na tutulong din ang bansang Netherlands na isa sa mga bansa na gumagamit ng ferry system na may iba't ibang ruta sa kanilang bansa. Ito naman yung isa pang tulay na nagdudugtong sa Makati at Mandaluyong. Marami na rin palang mga bagong developments along Pasig River, katulad ng mga bagong residential condominiums. So ayan no, ito pa mga bagong residential condominium na tinatayo.
Ang dami mga bagong condominium along Pasig River, kaso ang tanong, safe ba ang mga ito sa pagbaha? Ayan, makikita nyo naman kung gaano kalapit ang mga building na ito sa mismong river. Dito sa area mas marami na yung mga water hyacinth at water lily. Di ba merong mga nagko-collect ng mga water hyacinth at ginagawa nila ito ng ibang produkto katulad ng handbag. Dito ang dami kaya medyo bumagal ang takbo ng Pasig River Ferry dahil iniiwasan yung bulto-bulto ng mga water hyacinth. Saan ba galing ang mga yan at mabilis dumami at tumubo? Malapit na tayo sa bagong pedestrian footbridge crossing Pasig River. Ang Pasig River pala ay hindi isang diretsyo na ilog, meron ding bahagi nito na lumiliko. So ayan guys, ito na at tapos na pala yung pinakabago at pinakauna na pedestrian footbridge crossing Pasig River. Kaya naman ito ang pinakaunang footbridge crossing Pasig River dahil ito ay daanan lamang ng tao at hindi ito pwedeng daanan ng mga sasakyan. Maganda naman pala itong bagong footbridge na tawiran. Mukhang matibay naman ang pagkakagawa. So ayan, maganda nga pala talaga itong bagong footbridge. Actually, meron pang mas nauna na proyekto na footbridge din crossing Pasig River na itatayo doon sa May Quinta Market sa Quiapo sa Maynila, crossing Pasig River patawid sa Loton. Mas nauna pang nasimulan yung proyekto na yon kaso sobrang na-delayed at hanggang sa ngayon hindi pa rin natapos.
Kapag sumakay pala kayo ng Pasig River Ferry, libre pa rin ito at wala pa rin bayad hanggang sa ngayon. Kailangan mo lang mag-fill up ng form at mag-register doon sa station na sasakyan mo at ipakita mo lang ang valid ID. Pagkatapos nun, maghihintay ka na ng next schedule na pagdating ng ferry. Mostly every 30 minutes ang pagdating ng mga ferry boats. Paglagpas pala natin dito sa tulay na yan, bawal lang kumuha ng picture o video dahil malapit na yan sa vicinity ng Malacanang Palace na nasa Pasig River. Pagkalagpas naman ng ferry boat sa Malacanang, pwede nang kumuha ulit ng video. So ayan guys, approaching na tayo dito sa ilalim ng Quiapo Bridge, also known as Quezon Bridge. Ayan yung sinabi kong footbridge na mas naunang nasimulan pero hindi pa natapos. Approaching na tayo sa pinakadulong station ng Pasig River Ferry, ang Escolta. Ongoing pala ang restoration sa mga luma na colonial buildings dito sa Escolta sa Maynila. So ayan guys, nakababa na tayo ng Pasig River Ferry. Andito na tayo sa Plaza Yuchengco. Ito yung bagong Riverside Park na natapos na ilang taon na nakaraan. Dati ang lugar na ito ay napakadumi at napakabaho, pero ngayon napakaganda na. Makikita naman natin dito ang esplanade na nasa likod ng Manila Central Post Office na nasunog ilang buwan na nakaraan. Yung esplanade na natapos na, sinira ulit at mukhang babaguhin. Abangan na lang natin kung ano magiging final design ng esplanade na yan. Sana mabigyan na ng priority at masimulan na ang Pasig River Modernization Project. Anong masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching!